Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Di batid ang aking gagawin, ako'y lito sa aking buhay. Ang bukas ay hindi ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapan sa paglimot ng kahapon. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Ano man ang iyong nakaraan, wag na itong isipin pa. Ang bukas ay hindi mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Di kanya pababayaan, ialay ang lahat sa kanya. Ang gabi ay darating, di na umaga. Huwag mong alala, magtiwala sa kanya. Ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang ang Diyos lang ang ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Okay, sa muli po ay isang mapagpalang hapon sa ating lahat. At kung kayo po ay may mga question sa Bible, ay pagkatapos po nating mangaral ay tayo po tatanggap ng mga katanungan. Sa oras pong ito, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan ang patungkol po ito sa alaala ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat kung walang Panginoon, ay wala ho tayong mga kapatid, sapagkat siya po ang lumalang sa atin dito sa balat ng lupa. Ngayon ay ating pag-aaralan ang kahalagahan, no, sa tinatawag na alaala ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya naman mga kapatid at mga kaibigan, atin pong titingnan ang Bible sapagkat marami pong mga tao ngayon ang hindi na po nakakaalala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Remember mga kapatid at mga kaibigan na tayo po ay hindi natin hawak ang ating buhay, hindi natin nalalaman sa araw ng bukas o mamayang gabi kung tayo po ay mabubuhay pa sa balat ng lupa, no? Wala pong makapagsasabi sa atin na tayo po ay mabubuhay sa mahabang panahon. Only ang Panginoon po mga kapatid. Kaya naman ang tao po sa buong sanlibutan ay dahil po sa busy sa paggawa ng kanilang mga trabaho at sa kung ano paman ang kanilang ginagawa ay marami pong mga tao ngayon ang nakakalimutan ang ating manlalalang. Ibig sabihin, nakakalimutan ang ating Diyos na siyang nagbigay sa atin ng ating mga buhay. Dahil po ito sa puno ng kasamaan ang sanlibutan. Kahit na yung mga tao dahil sa kanilang mga paggawa, pagkabisi sa kanilang mga buhay or sa ating mga buhay, ay minsan nakakalimutan natin na mayroong Diyos mga kapatid. Kaya naman ang tao sa huling panahon na ito ay nagsisikap na maabot at makamtan ang buhay na walang hanggan sa iba't ibang pamamaraan. Ang iba mga kapatid ay nag-iipon ng pera sapagkat sa pag-aakala nila sa pamamagitan ng mga ito ay matatamo ang kaligtasan. Ibig sabihin, matatamo ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya naman ngayon nag-i-exist po ito yung tinatawag na indulgence, no? Babayaran mo lang ang simbahan, magpapamisa ka lang, kahit na masama ka ay pwede kang maligtas. Kaya ngayon ang tao ay nagpapakapagod upang umangat sa buhay, upang dumami ang pera para sa ang kanilang kaisipan ay ito pong sinasabi na katuruan na ito ay umiiral. Yung iba naman mga kapatid ay nakakapit sa tradisyon, no? Inaakala nila na sa pamamagitan ng pagsunod sa tradisyon ay makakamtan ang ipinangako ng Diyos. Yung iba naman mga kapatid, mabuting gawa. Nagsisikap sa kanyang sarili sa mabubuting gawa. Subalit, kailanman ang tao ay walang mabuting gawa, no? Kailanman ang tao kung mayroon pa po siyang mabuting gawa, ito po ay trapo lamang sa paningin ng Diyos. Sapagkat sinasabi po ng Biblia, according sa Romans chapter 3 verse number 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit kami po na nagsasalita ay para sa mata ng Diyos mga kapatid, dati kami po ay makasalanan. Lahat tayo ay nabubuhay sa balat ng lupa'y makasalanan. Subalit nang si Kristo po ay namatay para sa ating lahat, dito po ay ginawa ng Diyos na matuwid ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Yung iba naman, mga kapatid, ay nakakapit sa relihiyon, no? Ito po yung inaakala ng ilan na pagka ikaw ay nakakapit or pumasok sa mga relihiyon, ay tiyak na makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya naman, titingnan natin ang Bible, particular itong alaala sa ating Panginoong Jesus, sapagkat kung walang Panginoon na naghandog ng kanyang buhay para sa atin na mga tao, ay walang kapatawaranan or walang tayong kaligtasan. Ibig sabihin, walang kapatawaran ang ating mga nagawang kasalanan. Kaya naman mga kapatid, ay titingnan natin ang Bible. Ito po ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo nang siya po ay napako sa krus, no? Nang siya po ay napako sa krus, mga kapatid, na ating makikita na ang ating Panginoong Jesus, nang siya po ay nagkatawang tao, una ang kanyang layunin ay upang hanapin ang nawawalang tupa sa sambahayang ni Israel. At pangalawa mga kapatid ay iligtas ang mga tao sa buong sanlibutan dahil sa kanilang or sa ating pagkakasala. Sapagkat alam niyo po ba mga kapatid, tayo po na mga tao noong una pa man, nang nilalang po ng Diyos ang tao sa sanlibutan, ay napakaganda po ng kanilang kalagayan. Ibig sabihin, ang tao na mga nilalang sa balat ng lupa noon, particular sa Genesis chapter 1, ay siya po yung
pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na kanyang nilikha. Subalit sa madaling istorya, nang ang tao, mga kapatid, ay lumabag sa utos ng Diyos at ito'y natawag na kasalanan, dito po pumasok ang kamatayan. Kaya nga, mga kapatid, sa isang aklat na aming pong nabasa, sa aming pong kinikilalang propetesa ng Panginoon, ay sa aklat na ang pamagat ay kasaysayan ng pag-asa, na ang tao nang siya po'y magkasala sa balat ng lupa, ay walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kahit na po yung mga anghel sa langit ay hindi po kayang bayaran ang ating kasalanan na nagawa sa Diyos. Subalit dahil po sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan niya po ay nalikha at nilalang tayo na mga tao, kaya siya po ang nagsabi doon sa kanyang ama, na ano ang sabi niya, na sa pamamagitan ng kanyang pagbuwis o paghandog ng kanyang buhay, ay masasauli ang ating naputol na relasyon sa Diyos. Kaya naman, mga kapatid, mga kaibigan, ito po'y tinanggap ng ating manlalalang bilang pagmamahal niya sa kanyang anak at bilang pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus, sapagkat siya po ang lumalang sa atin. Paano natin nasabi? In the book of Hebrew chapter 1 verses 8 to 10, na ang ating Panginoong Hesus, siya po ang lumalang ng kasaligan at lahat ng mga bagay na naririyan o nabubuhay sa balat ng lupa, ang ating Panginoong Hesukristo po ang may lalang. Sapagkat binabanggit ng John chapter 1 verses 1 to 3, ay mapapansin natin na walang nilikha o walang nagawa kung wala siya. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo, siya po, mga kapatid, ang ating malalalang na gumawa sa atin. Kaya naman, titingnan natin ang Biblia, ang alaala sa atin ng Panginoong Hesus. Kung kayo po'y may mga Bible, titingnan natin ang Biblia sa Matthew chapter 27. At kung ating papansinin, mga kapatid at mga kaibigan, kung ating babasahin, dito po sa tinatawag na versikulo 33, na sinabi po dito, at nang siya'y magsirating sa isang dako na tinatawag na Golgota, sa makatuwid bagay ang dako ng bungo, at pinainom niya siya ng alak na may halong apdo, at nang kaniyang natikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang binahagi ang kaniyang mga damit, at kanilang pinagsapalaran, at siya'y nangagsiupo sa binantayan, siya naroon. So, at inalagay niya sa kanila ulunan sa pamamagitan ng kanya, nasusulat ito'y si Jesus, hari ng mga Hudyo. Kung ating mapapansin dito, kung babaan natin sa versikulo 25 hanggang 32, ay mapapansin natin dito ang bago ang ating Panginoong Hesus na napako sa cross, ay grabe po ang kanyang pinagdaanan, mga kapatid. Yung alaala ng ating Panginoong Hesus, ito po ay nagsisilbing tanda sa atin na ating malaman na mayroong pong Diyos na nagdanas ng matinding hirap, nagdanas ng mga kasakit at pambubugbog at panglalait ng mga tao. Alang-alang po ito sa atin na mga nilalang niya na minamahal. So kung titingnan natin ang Bible, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, siya po'y niluraan, siya po'y inunsulto, at siya po'y binugbog at hinampas ng napaka grabe sa kanyang mga katawan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang sugat ay hindi kayang bilangin. Sugat na napaka tadtad ng sugat ng kanyang buong katawan, kahit na ang kanyang mukha ay hindi na maipinta dahil po sa ito, sa kanyang naranasan na hirap upang ikaw at ako ay tubusin niya sa ating pagkakasala. Kaya
Kaya naman mga kapatid, kung titingnan natin sa panahon ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang ulo, ang kanyang mukha, dahil po ito sa tinatawag na tinik ng aroma, ito pong kanyang mukha mga kapatid ay hindi maibintang. Ibig sabihin, itong ating nakikita na larawan na hindi naman gayon ang mukha ng ating Panginoong Hesus, hindi po ganon, kundi higit pa po dyan mga kapatid, ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kapatid at mga kaibigan, ito pong nangyari sa ating Panginoong Hesus. Ito po ay nagpapaalala sa atin bilang tao na nabubuhay sa balat ng lupa na mayroon pong Kristo. Mayroon pong tagapaglikha at tagapagligtas na namatay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman mga kapatid at mga kaibigan, isa po sa sinasabi ng ating kapatid na si Pedro sa aklat ng unang Pedro Kapitulo 2 ang talata 21 na sapagkat bukol dito kayo ay tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. So ang ating Panginoong Hesukristo mga kapatid, siya po ay nagdusa alang-alang sa atin na mga tao, na mga nilalang, upang sa gayon mga kapatid, bukod sa kanyang ililigtas ang tao, ay kanya tayong binigyan ng halimbawa upang tayo ay lumakad sa pamamagitan ng kanyang mga lakad. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesukristo, siya po yung pattern sa atin bilang tao kung paano tayo makakarating doon sa paraiso ng Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid, ang sinabi po ng Biblia patungkol sa mga bagay na ito, dahil ang ating Panginoon, siya po yung perfect na nakakaganap ng kautusan. Ang tao mga kapatid, alam niyo po ba, ay wala pong makakasunod, no? Kung wala siyang pananampalataya sa Diyos. Kaya ito po ang Biblia ay nagpapaliwanag at nagpapakita sa atin ng alaala ng ating Panginoong Hesus upang sa gayon ang ating kaisipan, ang ating mga puso at ang ating mga buhay ay atin pong ituon doon sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa atin na ating mga buhay. Sapagkat ito po ang ebanghelyo ng Panginoon na sa pamamagitan niya, na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay magkakaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito po ang buhay mga kapatid na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Ito po yung buhay na walang hanggan na hindi kayang bayaran ng anumang kayamanan, ginto, pilak o anumang mga bagay na mga mamahalin sa balat ng lupa. Ito po yung buhay na walang hanggan na hindi kayang bayaran ng anupaman. At ito po mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross. Atin pong alalahanin na ang ating Panginoong Hesus na sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinatawad o mapapatawad na ang ating kasalanan. Sapagkat walang halaga ang mga pagpapagal ng tao at ginagawa ng tao kung walang Kristo ang nagbuwis ng kanyang buhay at nag-ula ng kanyang dugo doon sa cross. Sapagkat ang dugo mga kapatid, ito po sa pamamagitan ng dugo, nasa kanya ang buhay at sa pamamagitan ng dugo ay mababayaran ang ating kasalanan or mapapatawad ang ating mga kasalanan ayon sa Biblia. Kaya naman mga kapatid, kung tayo po na mga tao ay nawawalan po ng pag-asa sa ating buhay bilang naghahanap buhay sa buong sanlibutan, atin pong alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa atin na mga tao na siya po ang naghandog at nagbuwis ng kanyang buhay para sa inyo at para sa akin upang sa gayon mga kapatid ay makakabalik po tayo sa ating Diyos na tunay or sa atin manglalalang, sapagkat dahil po sa kasalanan ito po ang pumutol sa ating relasyon sa ating Diyos. Kaya naman mga kapatid at mga kaibigan, kung ating pag-aaralan ang Biblia according sa Old Testament, ang ginagawa noon ng mga pari, mga priest at mga tao ay nagbibigay po ng handog upang sa gayon
sa pamamagitan ng handog ay mapapatawad ang kasalanan ng mga tao. Sapagkat according to the Bible, ating nabasa kanina, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay lumihis ng landas. Lahat ay nagkasala. Subalit ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo, ikaw at ako, tayong lahat ay magkakaroon na ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito po yung pinangako ng Diyos na Kanyang ibibigay sa bawat nagsisampalataya sa Kanya. Kaya naman mga kapatid at mga kaibigan, kung mayroon mang mga bagay na pinakamahalaga na nangyari sa balat ng lupa, ito po ay walang iba ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Alang-alang ito sa ating lahat, mga kapatid. Sapagkat ang nais ng Diyos sa atin, ang layunin ng Diyos sa atin mga buhay, ay ayaw niya tayong mapunta doon sa kaparusahan na darating. Sapagkat tayo mga kapatid ay espesyal po tayo sa mata ng Panginoon. Siya po ang lumalang sa atin, siya po ang nagbigay sa atin ng ating mga buhay. At higit sa lahat, ayaw ng Panginoon na ikaw at ako'y maghirap sa kasalanan. Kaya sa oras pong ito sa ating pag-aaral, atin pong alalahanin yung memorial ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ito po ang dakilang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin upang sa gayon, ikaw at ako ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kung walang Kristo, wala tayong pag-asa, mga kapatid. Lahat tayo'y nanganganib na maparusahan sa naglalagablab na apoy. Subalit salamat sa Diyos sa hapon na ito. Sapagkat siya po ang Diyos na naghandog mismo, nagkatawang tao sa balat ng lupa, according sa aklat ng John chapter 1 verse 14, ng kanyang kaharian, mga kapatid, doon sa kalangitan, nataglay ang kaluhalatian niya doon sa kalangitan kasama ang kanyang ama, ay kanya itong iniwanan, kanya itong iniwan para sa inyo, para sa atin na mga tao na nagkasala, upang sa gayon ikaw at ako, tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa at muling makabalik sa ating tunay na kalagayan doon sa Eden. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, ito po'y napakahalaga at binabanggit po ng Biblia na anuman ang kalagayan mo sa iyong buhay, ikaw man ay makasalanan dahil sa umaalipin ng kasamaan sa sanlibutan, nagpapaliwanag po ang Biblia sa hapon na ito na kailanman, anuman ang kalagayan mo, ikaw ay minamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Nais kang tawagan at ikay tinatawagan at nais ka ng Diyos na maligtas, sapagkat hindi mo alam, kaibigan, ang araw ng bukas. Mamaya sa iyong pagtulog, hindi mo namamalayan, sa mamayang gabi ay mawawala ka na. O sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, mga kapatid, walang nakakaalam sa atin. Marami pong mga tao ngayon sa buong sanlibutan ang napakalusog ng kanilang katawan. Walang mga sakit. Subalit pagka kinabukasan, wala na, patay na. Marami pong mga tao sa balat ng lupa na kung titingnan mo ngayon, ay wala kang makikita na dahilan na sila'y mawawala. Subalit pagka kinabukasan, wala na. Ganito po, mga kapatid, ang buhay natin sa sanlibutan. Wala pong ni isa man ang nakakatiyak sa araw ng bukas kung tayo po'y mabubuhay pa. Ang kaisipan ng tao sa balat ng lupa ay puro lang pong pagpapakapagod, pagpapalago sa kanilang sarili, at nakakalimutan na ang Diyos. Nakakalimutan na ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na namatay para sa atin upang tayo ay mapatawad ng ating kasalanan. Huwag po natin aksayahin, mga kapatid, at huwag po nating sayangin ang imbitasyon ng Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, alang-alang sa inyo, alang-alang sa atin, upang sa gayon, ikaw at ako, kaibigan, ay magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat ngayon na po ang panahon na pagka inyong napakinggan ang tinig ng mga ngaral, ang inyong mga puso ay huwag po ninyong patigasin, sapagkat hindi na po kailanman mababawi ang mga bagay pagka ito'y maganap sa ating buhay. Wala na pong yung tinatawag na nasa huli ang pagsisisi.
Kaya habang may buhay pa ang tao, habang may hininga pa ang tao, ito po ang panahon na tayo'y lumapit sa Diyos, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, kanyang iniibig ang mga tao na mga makasalanan. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, ako'y naparito sa sanlibutan, hindi para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Para sa atin, mga kapatid, sapagkat ang mga makasalanang tao sa balat ng lupa ay nangangailangan ng Panginoon na namatay doon sa cross. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung nakikinig ka, para ito sa iyong mensahe. Kung hirap ka na sa inyong buhay dahil sa kasamaan na umiiral sa sanlibutan na ito, marami kang problema sa inyong tahanan, o kung ano man ang inyong mga problema, ay hindi yang kayang tanggalin ng inyong kaibigan, hindi po yang kayang tanggalin ng inyong mga kapwa-tao, o yung mga tao na malalapit sa iyong puso. Ang tanging makakatanggal niyan, at ang tanging makapagbibigay ng pag-asa, at ang tanging makapagbibigay ng comfortness, walang iba kundi itong ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa oras po ito, mga kapatid at mga kaibigan, hindi po ito biro-biro ang ating ginagawa. Akin pong uulitin, tayo po ngayon ay nagpapagal. Hindi natin alam mamayang gabi sa ating paggising pagkaumaga, buti na lang kung makakagising pa, ang masaklap na kung hindi tayo makagising, na wala tayong Kristo sa ating mga buhay, at patuloy tayong gumagawa ng kasamaan, at hindi natin inaalaala ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Napakasakit kung ganito ang kalalagyan sa ating buhay. Subalit ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ngayon po'y ating napakinggan ang magandang balita ng Diyos para sa inyo, para sa ating lahat. Sapagkat ito po, mga kapatid at mga kaibigan, ay napakahalaga sa ating buhay. Higit pa po ito sa pilak, higit pa po ito sa ginto, at higit pa po ito sa inyong ginagawa sa mga araw na ito. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa hapon na ito, mga kapatid. Sapagkat ang tanging Panginoong Hesukristo lamang ang siyang magpupuno sa lahat ng ating pangangailangan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, kung ang inyong mga kasalanan ay napakapula, ito ay gagawin ng Panginoon na parang simputi ng niebe. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid at mga kaibigan ko, habang ako'y dumadalangin, manalangin po kayo sa inyong kinaroroonan, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos na manlalalang, isa pong sa katibayan kung bakit siya'y namatay, upang sa gayon ipakita sa inyo, ipakita sa bawat isa sa atin na kayo or tayo ay kanyang minamahal at gusto niyang maligtas. Sa oras pong ito, tayo'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa hapon na ito, sa inyong pagmamahal sa lahat ng tao, mga nabubuhay sa balat ng lupa. Kami po'y dumadalangin, Bapa Panginoon, ay tulungan niyo po ang mga tao na ito sa lugar na ito, Panginoon, na naway sila'y maligtas at tanggapin nila ang inyong ebanghelyo. Salamat, Ama, papatawarin niyo po kami, sapagkat kami po ay makasalanan na mga nilalang sa balat ng lupa. Tulungan niyo po kami, higit sa lahat ang mga kaibigan namin sa lugar na ito na naghahanap ng katotohanan. Nawa, Panginoon, ay patawarin niyo po sila, kagaya ng pagpapatawad niyo po sa amin. Purihin ka, Panginoon, at maraming salamat sa mga answered prayer na inyong ipinatamasa sa aming mga kapatid. Salamat po, Ama, ng marami sa inyo at sa pag-ibig mo sa amin ng mga tao. Sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen.